Hello Kathden fans, bistado si Alden, nahuli daw nakausap ni Ma'am Catherine mga kasombrero si Alden at bistado sila ni Ma'am Barbie Forteza nung pa-blessing ni Alden sa McDonald's. Ito topic natin yan mga kasombreros. Si Mami Min nagpaganda, tapos ano pa ba dito, na-miss ang Kathden, tapos nagbebenta ng bahay si sige basta marami tayong items mga kasambreros sa vlog na ito. Update tayo mga kasambreros. Ito yung marami pa rin no kasi pangatlong araw na ng McDo mga kasus ni Alden dun sa Santa Rosa Bayan. And nakakatuwa kasi marami yung tao dito, mga nag-upload pa rin ng ng videos at saka pictures doon mga kasambreros ng lagay na mga parang nag-update sila mga customers na ganito karami yung customers and so on. So nakakatuwa lang kasi marami pa rin no, dinadayo pa rin mga customers at dagsa pa rin ng customers mga kasombreros doon sa McDo nga ni Alden sa Santa Rosa Bayan sa Barangay Kanluran no, sa may tapat ng grabe actually yung video na to kahapon pa to no, January 22. Tapos ngayon ko lang naisali kasi medyo busy tayo kahapon. Dalawa lang na-upload ko. Grabe, marami pa rin no. Siyempre, hindi pwede magdagsaan dito. So yung kasya lang dito. Tapos iba yung nasa labas mga kasombreros. So maraming salamat no, Alden Troopers and A-Team sa pag-upload ng video na ito na talagang parang nag-update tayo mga kasombreros ng kung gaano kadami, gaano ka-content, so on. Pero yun nga, talagang sa awa at grasya ng Panginoon, pinagpapala talaga ang isang Alden Richards. Yung iba dito naman estudyante pa so iniisip nila, baka doon si Alden. Parang ganun. Talagang more blessing sa isang Alden Richards kasi talagang yung puso niya ay iniisip na naman niya siguro na dumadami yung ating investments at saka naman yung may BYD car endorsement na naman tayo. So another scholar, no, another mga programs, another advocacies, no, another chance na naman or another reason para matulungan sila mga kasembreros, no. So ganoon naman si Alden basta parang hindi mo na siya kayang hawakan, so you really have to give it. So ganoon yung sinasabi niya no sa isang interview niya mga kasosam. Pag sobra-sobra na, hindi na kaya ng mga kamay mo, hindi na kaya ng timba mo, ng balde or ng bodega mo dahil sa dami ng kayamanan at pera, you have to give it. No, you really have to share it mga kasembreros. So kumaga yung ating kamay ay ginawa lang dalawa ng Panginoon para kapag sumobrang dito ang pagpapala ay ibigay natin. Grabe no, iba talaga mga kasembreros. Tapos ito, sabi natin pasabog sa January 27, 2026, ang Hungry Pita ni Alden. May sila, hindi ko alam kung yung January 27, yun kasi yung petsa na binigay nila dito mga kasembreros sa kanilang video, na kanilang ginawa na kunwari parang may sinisilip-silip sila isa-isa mga kasembreros na yung service crew ng Hungry Pita ni Alden. Hindi ko alam kung part ito ng Zamboanga nila na opening, pero aabangan natin ito. Grabe. Hindi pa natapos yung parang may McDo fever pa tayo no, may McDo grand opening fever pa yung mga tao ay may another pasabog na naman sa January 27. So ibang klase talaga ang pagpapala ni Sir Alden mga kasembreros no. To God be the glory sa kanyang buhay talaga. Walang masamang tinapay. Sabi ni kasombrero natin, walang masamang tinapay si Sir Alden. So tama no, walang masamang tinapay mga kasombreros. So abangan natin ito mga kasombreros and mga Kathenatics. Sobrang lupit talaga. Tapos doon sa may signing or parang meat lunch or parang soft lunch mga kasombreros ng BYD na isang car company ang mga kasembreros ni Alden Richards. May isang video dito na isang minute, more than 1 minute mga kasembreros. Ang kulit dito ni ate kasi sumasabi na para bang 1 minuto. Sobrang kinikilig yung yung nag-video mga kasembreros. Sabi ni ate, Alden pakis. Doon siya sa upuan. Isa siya doon sa mga audience, mga kasembreros na nakaupo.
Sobrang kinikilig si ate. So tapos, parang nagkita na rin sila. Tapos yung ibang mga kasama niya dito ay kahit yung mga lalaki ay kinikilig rin. Kinikilig mga kasembreros. So, dito, tawag siya ng tawag, malayo siya mga kasembreros, di ba? Parang gumawa yata siya ng parang, ito yung parang full video nung kanilang pagpapakilala kay Alden bilang bagong brand ambassador mga kasembreros ng BYD Car Company. So, yun nga, no, hindi nagtagal ay nagkamalapitan din, no, sina ate at saka yung si Alden, of course, mga kasembreros na nakuhaan niya. Grabe, walang ka-force si Pops Alden. Kahit itutok mo yung camera, alagang Dr. Vicky Bello, no, ang kutis niya, Pops Alden, mga kasos. Plus, nag-enjoy at happy rin siya sa buhay kung kaya ganyan, mga kasembreros. Sabi, basta yung ang kulit ng caption ni ate dito na para bang akin ka lang ng 1 minuto. No, parang ganon, mga kasembreros. So ito si ate sa last part ng kanyang video ay nakapagpa-picture din sa wakas, no? Dream come true para kay ma'am, mga kasas. Parang part siya ng management yata ng BYD corporation or company, mga kasembreros. So, tapos yun nga, no, sobrang kinikilig. Mamaya, play ko to mga kasembreros para ma-appreciate nyo po. Tapos, another update tayo. Nagpaganda, no, ang mama, no, ng Mamita ni phenomenal box office cinema queen na si Mama Min. Alam ko magkasama to sila sa 01 Story na kanilang official hair salon na pinupuntahan ni Ma'am Catherine, mga kaso, sa tuwing nagpapaganda sila. But correct me if I'm wrong also kung ito po ay matagal na video, no? Kasi parang may nasilayan akong gantong video dati tinatry ko pa siyang halongkatin sa aking file, mga kasembreros. And I'm pretty sure na kapag pumupunta si Mama Min dito ay kasama din po si Ma'am Catherine, no, nagpapatrim o nagpapagupit ng kanilang buhok, mga kasembreros. Pero sa ngayon ay wala si Ma'am Catherine sa video. Si Mama Min lang, no, na sobrang ang ganda magpalaki ng mga baby at mga anak, mga kasembreros. Kasi talagang no, talagang disiplinado. Kahit si Baby Kiona marunong na maghugas, marunong na magluto ng kung ano-ano, marunong na mag-arrange ng mga dito na mga dining tables, na mga basta kakaiba yung pagpapalaki ni Mama Min, mga kasers. Kung masugid kayong taga-subaybay na na-flash natin ng mga nakaraan na si Baby Kiona tumutulong na sa mga gawaing bahay, mga kasembreros, maging pagsisimula ng pagluluto, no, tumutulong na siya sa kanyang lola, mga kasembreros, at saka mga tito, tita, mga kasembreros. Grabe na ang lupit at ang galing, mga kasembreros, kasi yun ang tama, no? Hindi iniisip ni Mami na mayaman kami, makatulong kami, so dapat nila, kasi marami akong nakikita na mga mayaman sila, tapos although hindi naman ganun kayaman, as in hello Mama Mi, bilyonarya, pero marunong yung mga apo, yung mga anak, marunong ng magawaing bahay. So, which is definitely, yun ang maganda, no? Kahit mayaman kayo, dapat marunong kayo maglaba, magluto, maglinis, at saka, mag-asikaso sa loob ng bahay. Ganon. Talagang nanggalit talaga ako dito, no? So, pero yun talaga dapat, mga kasembreros, kasi, pag naging nanay, naging tatay sila, so, hindi sila magiging responsible na magulang kung walang katulong, ganun. So hindi dapat, kasi not all the time may kasambahay, not all the time may mga mautusan, no. Kailangan tayo mismo ay marunong, no, ng mga gawaing bahay, especially sa kusina at sa loob ng tahanan. So ganun po siya. So talagang nag-discuss na ako dito ng ng mga ganoon, pero nakakatuwa lang kasi, no. And then another update tayo, si Sir Alden nag-post ng kanyang picture. Correct me if I'm wrong, ito yata yung yung manager ng McDo na sinasabi ni Sir Alden na pinapasalamatan niya. Parang hindi ko alam kung branch manager ito, na dati nilang, alam ko may picture ako nito nakasama niya, nag-meeting sila, tapos ito na, after how many months ay na nila,
tawag dito na gawa na yung McDonald's ni Alden sa Santa Rosa Bayan, mga kasambreros. So nakalimutan ko yung pangalan ni Ma'am eh. Pero part siya ng ano, dalawa sila dito eh. Cayetano yata yung isang kasama niya dito. Tapos siya yung babaeng parang branch manager. Di Guzman ba yung ano? Parang Di Guzman yung apelido nito eh. Tapos yung isa naman ay yun nga ano, Cayetano. Basta mga ano sila, personnel ng McDo, mga kasambreros. So yun po no. So pinost ito ni Sir Alden sa kanyang Instagram story, mga kasambreros. So yun po. Tapos ito, hindi ko sure kung ano, kung talaga nagbebenta, no? Kasi 22 hours ago, for sale 2 stories house and lot in Lingunan, Valenzuela City. Nagbebenta, no, si Chard Fulkerson, mga kasambreros. Nagulat ako dito, akala ko kasi akala ko talaga si Alden Richards ito na nagbebenta ng bahay. Sabi ko, sa Santa Rosa, Laguna yung bahay nila Sir Alden, tapos yung binibenta niyang bahay ay sa Valenzuela City, sa Lingunan. So yun, sabi niya dito, Lingunan, Valenzuela, lot area 321 square meters, floor area. So nagulat ako kasi tapos yung price niya 17 million. So only to know na hindi pala ito si Sir Alden. Isang fan lamang po ito ni Sir Alden, mga kasambreros, no. Na-confirm naman niya, no, parang nag-post siya na sa mga nagtatanong ko ako ba si Alden, hindi po siya. Kasi ang pangalan talaga ni Sir Alden sa Facebook ay Alden Richards, tapos may check mark, mga kasambreros. Tapos ito ay isang fan lang, no, parang 222,000 followers yata siya. Tapos si Sir Alden ay parang 4 million or 1 million higit kay Sir Alden, mga kasambreros. So, pero yun po, no. Nagulat ako kasi sabi ko, uy, binibenta na yung bahay nila Sir Alden sa ano, sa Laguna. So, hindi pala ito siya, mga kasambreros, si Sir Alden, kundi isang masugid na fan lamang, no, na katulad natin, mga kasambreros. So, yun po. Talagang nilinaw ko lang din, no, kasi baka yung iba din. Ito, sobrang kulit nito. Dati doon sa McDo. Tinost ni Riza, na kapatid ni Alden. Sabi niya, yung tatay ko talaga yung tumutulak. Sorry po. Kasi sa likod, di ba, papasok sa ano, yung after ng ribbon cutting dun sa ano, sa may McDo Santa Rosa Bayan. Tapos, di ba, papasok na yung mga tao. Tapos, syempre, of course, nauna sila Alden. Ay, Daddy Bay, kahit saan na lang talaga. Sobrang kulit talaga nito ng tatay. ang sabi ng pag-post dito ni Riza, yung caption niya dito, yung tatay ko talaga yung tumutulak. Tapos, laughing emoji. Ay na lang. Alam mo yung ano, yung parang yung love language yata nito ni Daddy Bay, yung ano, yung sinasaktan niya para si Riza. Yung kanyang panganay na babae. Kasi tumatawa lang din si Riza kasi alam niya na tinutulak. Kasi si Mama magkakatabi dito si Alden una. Tapos si Mama Ten. Tapos si Riza. Tapos si Daddy Bay sa likod. Wala kasi yung video mismo eh. Picture lang yung shinare ni Riza. Siguro kuha lang ito ng isang fan. Tapos shinare lang din ni Riza. Tapos nararamdaman niya dito at that time yung pagtulak mismo ni Daddy. Ito si Daddy Bay, may sabon. Nung Christmas party, sinabunutan niya rin to sinabunutan niya rin dito si Riza, mga kasambreros. Nagkaroon sila ng laro-laro na palo-palo ng kawali, ng drum, mga kasambreros, sa kanta na and yeah. So tapos dito naman tinutulak-tulak na naman niya. So alam niya parang wala silang sugar coating. Kung ano yung ugali nila sa loob ng bahay, kahit nadali nila sa labas ng bahay, as in kahit nasa public sila, hindi sila mahihiya kasi ganun sila, no. Yung parang hindi nila kailangang pagtakpan yung kanilang yung kanilang ugali kasi nga ganun sila, no. Happy family talaga sila, mga kasambreros. Kumbaga hindi na kailangan magkunwari na okay kami, na ganito kami, okay kami, masaya kami. Kasi ganun din naman talaga sila sa loob ng tahanan. Pag kulitan, pag nagsakitan, hindi ako makaget over dun sa sinabunutan si Riza.
Seryoso. Sorry po, na puro tawa na lang ako dito. Pero nakakatawa talaga to si, si Daddy Bay, mga kasembreros. Parang walang dull moments sa Fulkerson family. So parang gusto na natin magpampon, no? Daddy Bay, amponin nyo na po kami. Hindi, joke lang po. Kasi ang saya lang nila, talagang nakita mo na masaya at saka punong-puno ng purpose yung kanilang buhay, pamilya, mga kasembreros in general. And yun nga, no, si Lola Linda, andun din po, mga kasembreros and mga katinatics. So, every action nila, sabi ni Daddy Bay, di ba, sa RXV concert ni Alden, kung ano si Alden dito, kung ano siya, ganun na talaga siya, nasa loob ng bahay. So, ganun siya, mga kasembreros. So, kung sinabi niya na yung pamilya ko hindi na humihingi ng pera, kasi kusa naman talaga siya nagbibigay na hindi na nanghihingi. Di ba, manghihingi ka pa ba, binibigyan ka na. So, ang galing lang talaga ng samahan ng magtatay na ito at saka magpamilyang ito, mga kasembreros, no? Talagang kung kaya sila pinagpapala, mga kasembreros. Tapos ito, next item natin, may isang post sa Twitter regarding dito sa hindi, sige, ito muna. Sige. Ito muna, mga kasembreros, no? Ito na yung kotse pala. Parang di ba, ginawang BYD ambassador si Alden, pinakabagong BYD ambassador. So, anong nangyari dito, parang nag-post ng isang admin ni Alden ng throwback photos niya nung kotse na binili ni Alden, mga kasembreros. Tapos, yung parang may-ari, no, ng kumpanya dito sa Pilipinas ng BYD car. Tapos, yun, nagkaroon sila ng picture. Tapos yun, for how many months ay ginawa na siyang brand ambassador, mga kasembreros. Grabe, no? So, inaantay ko talaga dito yung magiging brand ambassador na rin siya ng McDo, mga kasembreros, no? Balikan ko yung sarili ko kapag hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali na gawing brand ambassador na naman si Alden ng McDonald's, mga kasembreros, na kung saan ay paldong-paldo, no, si Alden, mga kasembreros, sa kanyang mga brand endorsements plus yung kanyang business, mga kasembreros, no? Pwedeng-pwede na talaga na mag-aasawa si Phenomenal Box Office Cinema King. Pero in the meantime, ay enjoy muna ang Kathleen, mga kasembreros, sa kanilang individual na ganap at mga projects. Kasi they're happy, no, and contented. At saka punong-puno ng purpose ang kanilang ginagawa. So yun, no, picture ito ng parang throwback doon, mga kasembreros. Tapos, itatakal na natin itong ating main item, ha. Nag-post dito ang Queen of Media 4 hours ago, mga kasembreros. Nagulat din ako dito. Sabi niya, gulantang, isang nakakalulang revelasyon ang pinakawalan ni Barbie tungkol sa lihim na video call ni Catherine Bernardo at Alden Richards na ikinabigla ng buong sambayanan. Bistado, sabi pa niya, bistado, hindi akalain ng marami na ganito na pala kalalim ang ugnayan ng dalawa, kaya i-click upang malaman ang buong kwento. So, para sa akin, hindi ko man nakita yung buong video, mga kasembreros. Talagang sinabi ni Ma'am Barbie Forteza ito, na nakita niya na nag-video call ang Kathleen. So, pero alam natin, no, na talagang malalim yung kanilang relationship, mga kasembreros. Kasi nga, from the time of Hello Love Again, Hello Love Goodbye to Hello Love Again, ay hindi maikakaila talaga na, kung sa lalim. Kumbaga pa, kasing lalim ng Pacific Ocean, hindi, joke lang pa. As in, malalim talaga, mga kasembreros, no? Walang question sa pagiging, malalim ng kanang relationship, mga kasembreros. So, ang ginagawa lang kasi ng Kathleen dito, ay ayaw nilang marami nakikisaw-saw, no? Kumaga pa. And kung makita talaga na sa Instagram, walang ibang pina-follow si Kath, mga kasembreros, no? Walang Mayor Mark Alcala na pina-follow, walang Daniel Padilla na pina-follow, mga kasembreros, kundi tayong si Alden lang. So, yung pagpa-followhan nila, hindi naman ina-follow ni Catherine hindi naman inunfollow ni Kat si Alden. Hindi rin inunfollow ni Alden si Kat. So that means a lot, mga kasembreros. So that means deep sa atin, sa kanila, no, bilang mga artista din po, mga kasembreros. So ano kasi yun, parang one way of saying na they're okay. Kasi nga, diba, sina Liza, sina Kat, parang nag-unfollowan na sila.
sina Julia Barreto, parang marami na nag-unfollowhan, mga sina Bea Alonso, something na parang basta marami na, sila Enrique Hill, sina Eliza Soberano, and so basta pag marami na nag-unfollowhan, ibig sabihin may mga issues niyan sila. So unlike sa Kathleen na talagang sila lang yung nag-followan mga kasembreros, no? Si Ma'am Catherine hindi na pina-follow si Daniel, at saka si Catherine hindi na pina-follow si dito si Mark Alcala, never naman nagkaroon. Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. So kung kaya team panatag ang Kathleen, mga kasembreros. So tayo po ay mag-aantay lang, no? Tahimik, masaya, at kontento, satisfied, nag-enjoy na nag-aantay, mga kasembreros. So ganun lang tayo, no? Sa ating hinahangaan. And then ito, next item natin. Ang kulit nito kasi yung ate ni Kath nag-post sa kanyang Instagram. Dalawa sila ni Baby Kiona. So ang challenge nila dito ay pie face challenge. So tapos parang naglalaro yata sila dito sa TikTok or something like that. May app yata sila na kakulitan dito. Tapos so isa rin to, no? Si Baby Kiona. Nagkukulitan sila magnanay, mga kasembreros. So si ate tin niya, no? Si ate Chrysler or si ate Chrysler, mga kasembreros, itong mama ni Baby Kiona, mga kasembreros. So talagang ang kulit lang. And then ito, next item natin. So medyo bibilisan ko na. So sabi ni Sian Ro, 8 hours ago, then I missed you soon. So yun nga, parang nanonood siya ulit ng Hello Love Again, mga kasembreros ng Kathleen sa Netflix. So kung kaya sabi niya na-miss you, na-miss niya ang Kathleen. And na-miss natin of course ang Kathleen, mga kasembreros, no? Tambalang minahal ng siguro bilyon, no? At saka milyong tao, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo, mga kasembreros, na kung saan may The Filipino Channel at saka The Filipino Channel at GMA Pinoy TV, mga kasembreros. Tapos ito, second from the last natin item, mga kasembreros. Ang cute nito, no? Kasi isang pamilya rin ang nagpa-picture kay Alden, mga kasembreros. So talagang si Alden, lapitin talaga ng mga senior at saka mga nanay, mga kasembreros. And ang blessing kasi ng mga matatanda, ibang level, no? Kapag sila nanalangin, alam mo, bait-bait mo, pag natutuwa sila, of course, ang blessing ay naririnig ng Panginoon yung pag-bless ng kanilang mga bibig. Because there is power in words, mga kasembreros. May power, may kapangyarihan ng ating salita. So every time na marami nag-bless, kunwari 100 people or 600 people ang nag-bless sa'yo, no? Nananalangin. So ang Diyos ay naririnig yun, mga kasembreros. Tapos last item natin, dito parang nang himutok, no, si Nati or Elena, pinagtanggol niya si Catherine, mga kasembreros. Sabi niya, mas better si Nadine sa lahat ng aspect than Catherine. Mas better naman pala si Nadine. So bakit kailangan niyo pang i-compare kay Catherine? If she's that superior, hindi na dapat binabanggit si Catherine para lang ma-prove ang point ninyo. The fact na lagi ninyong dinadaan sa comparison says a lot. Hindi si Catherine ang standard kung hindi siya threat. Catherine doesn't need to compete. She already proved herself through longevity, consistency, box office pull, and respect in the industry. So tama, no? So kung mas better nga si Nadine Lustre, tinutukoy nila, enjoy nyo na lang achievements niya. Stop using Catherine's name para lang iangat si Nadine. So tama, no? Dapat ang ganitong comparison, mga kasembreros, kasi si Kath and si Nadine ay talagang mag-best friend ang mga ito, no? Parang kumaga pa, yung mga tawag dito, yung mga fans lang talaga yung nag-aaway-away. Which is dati pa naman, no? Ganun naman talaga yung trend or parang dumadaloy sa industriya ng showbiz. Kahit sa time pa nina Nora, nina Megastar, Vilma Santos, no? Talagang yun yung trend na parang ginagawa ng fans from generation to generation, mga kasembreros. Pero Nadine and Catherine naman, or parang sila naman, ay wala naman yun. Parang they're just doing their job as an actress, mga kasembreros. So, para sa kanila okay lang yun. At saka best friend naman sila, lalong-lalo si Nadine at saka si Ma'am Catherine. Magkasama nga sila sa Star Magic Ball, sa ABS-CBN Ball, di ba? Tapos sa Cream Silk, no? Nagkakaroon sila ng banding kapag nagkakasama sila sa isang project, mga kasembreros.
So, yun, talagang fans lang ang nag-aaway. Fans lang ang nag-aaway, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating captain items. I-play ko tong mga videos na lalong-lalo to sa BYD na sobrang kulit ni ate. Tapos yung itong mga nasa McDo, mga kasembreros na may kakulitan din. And then, ang Word of God, mga kasembreros, pakinggan po natin na sobrang ganda. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Mr. Jaime Alfonso Valverde, please join us. Once again, Mr. Adam. Bakit? Kaya ka pala kinikilig. And the original. Once again, we'd like to call on our VIPs, Mr. Yoshi Yasmisha. And of course, JC! JC! Okay na. Punuan pa din. Puno pa rin, guys. Excuse me. Ako lang. Nakita ako sa taas. Daming tao. Nauna pa yung take-out, yung kay Joby. Kasi sabi ko baka hindi na may... Inaantay ko lang.
Third day, ang daming tao. Sobrang the best ng Word of God natin mga kasembreros ha. Maikli lang ito pero sobrang ganda. Ang title po ay Pinagpapala ang Naaawa. Matthew chapter 5 verse 7, isa sa apat na Gospels, no? Matthew, Mark, Luke, and John kasi yung Gospels. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Napakaganda ito mga kasembreros. Sa ating literal na buhay, okay, prinsipyo ng buhay ito na kung ano yung ginawa natin sa ating kapwa-tao, ay yun din po yung gagawin sa atin. Okay, kapag gumawa tayo ng mabuti, ay gagawan tayo ng mabuti. Kapag ginawan tayo ng masama, kapag gumagawa tayo ng masama, ay gagawan din tayo ng masama. Sometimes, ganito ang scenario. Kapag tayo po ay gumawa ng mabuti sa kay Maria, hindi rin si Maria minsan ang gagawa sa atin ng mabuti. Let's say, wala silang kakayahan na balik loob or magtanaw ng utang na loob or mag-pay back sa atin, no, ay ibang tao ang gagamitin ng Panginoon or ibang instrumento ang gagamitin ng Diyos mga kasembreros para tayo po ay masuklian ng kabutihan mga kasembreros. So let's say yung yung mga vloggers na yung kanilang tinutulungan ay talagang pinakamahirap sa ating society, no? Sa pinakailalim talaga ng laylayan ng society mga kasembreros. Sila yung pinakadukha sa mga pinakadukha. So kapag nanonood kami ng Team Looy, for example, ay grabe, no? Pag pupunta sila sa mga bundok, tapos may mga tao doon, nakatira doon mga kasus, kahit asin, wala, no? Talagang talagang gabi, kamote, saging, yun na yung kinakain nila, no? Unlike dito sa Kabiasnan or sa malapit sa mga barangay-barangay na nakakabili tayo ng mga gusto natin, kung anong gusto nating ulamin mga kasus, kapag may pera lang, doon po wala, no? So grabe, so sila yung mga kumapay yung mga taong hindi gaano naaabot ng tulong ng gobyerno, hindi gaano nagpagtutunan ng pansin ng society, and yet, no, yung mga taong ito, yung mga vloggers na ito na talagang adhikain at purpose nila sa buhay, ang tumutulong mga kaso. So, yung mga taong kanilang natulungan, hindi na sila mag-expect, no, na of course na matulungan din sila pabalik. So ganun, yun yung sinasabi ko na hindi sa lahat ng pagkakataon, kunwari tinulungan mo yung kaibigan mo na si Jose, hindi yun mapaminsan, hindi yun yung mag-payback din sa'yo. Gagamit ang Diyos, no, hindi man ngayon, hindi man na bukas, hindi man sa susunod na araw, but in the later years, for example, no, po pwede siya na babalikan ka ng Panginoon. Kasi ang Diyos po natin, hindi po siya madaya na Diyos. No, siya po ay author at source ng fairness, no, ng katapatan at saka ng hustisya, no, at katarungan mga kasembreros. Kung papatas, ang Diyos mga kasembreros is the author of fairness mga kasembreros, no. Kumaga pa, lahat ng ginawa mong mabuti, hindi man nasuklian at hindi man nabayaran ngayon, ay babayaran yan sa susunod na panahon. Kung kaya, isasabi nga ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6, ay huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi sa due time, no, sa perfect time, sa right time ng Panginoon, ay talagang tayo po ay mag-aani. So, paunti-unti, no, kahit hindi man literal talaga na pera ang ibibigay mo, or may tutulong mo, kung ano meron ka. Kaya yun yung pinaka-isipin natin parati, na kung ano ang meron ka. May talent ka, magaling ka sa math, o kapag may nagpatulong sa'yo na magpa-solve ng ganito, magpa-solve ng ganyan, so tulungan nyo, no? So ganun siya mga kasos. Ikaw, may nagtanong sa'yo kung kunwari magaling ka sa English, o pag may nagtanong sa'yo, tulungan mo, no? So ganun siya mga kasembreros. Kaya ikaw may alam tungkol sa ganitong uri ng sakit, na experience mo, tapos share mo. So ganun siya mga kasembreros. Hindi all the time ay pera, no? Kunwari ay nagpapatulong ang ate mo, kapatid mo, or kaibigan mo na ganito, ganyan, tas kaya mo naman. So gawin natin, no? So kung anong kaya nating gawin, okay? Ganun siya mga kasembreros. And dito si Jesus Christ ang nagsasalita mga kasembreros, no? Isa sa mga beatitudes ito mga kasembreros, na blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So mapalad ang mga taong maawain, kasi kaaawaan din sila mga kasembreros. So the phrase blessed are the merciful is one of the powerful statements made by Jesus during the Sermon on the Mount. So ito yung time na nag-share si Jesus Christ
sa kanyang mga disciples at sa crowd doon sa Mount mga kasembreros. So grabe no, kasi yung pangalan niya Mount lang mga kasembreros, Sermon on the Mount. So wala siyang kunwari Mount Everest or Mount Kilimanjaro. No? So walang mga pangalan siya, Mount lang talaga siya. It speaks to the heart of what it means to embody the principles of a follower of Christ. When we think about mercy, we understand it to mean showing kindness or forgiveness to someone when it is within our power to punish or harm them instead. So grabe no, alam niyo po yung mercy. May napanood akong video sa Facebook mga kasembreros. Viral yung bata na parang estudyante yata siya, parang estudyante siya mga kasembreros, tapos naulian siya ng traffic enforcer, no, nahuli siya. Tapos instead of nagalit yung estudyante and so on, so ang ginawa niya, lumuhod siya, no, grabe mga kasembreros, lumuhod yung bata, nagmakaawa and so on. So ang ginawa ng traffic enforcer ay pinatayo siya. Nakuha ng video at saka litrato mga kasembreros, no, hindi ko na screenshot or hindi ko na save mga kasembreros. So nung pinatayo niya yung bata kasi sobrang naawa yung traffic enforcer. So pinatawad siya, no, grabe no. Dito mo nakita yung ito yung sabi ni Lord na instead of punishment ay mercy, no, awa yung kanyang ginawa mga kasembreros. So actually parang nung nakarang araw ko siya napanood mga kasembreros, no, yung video, yung picture na yun mga kasi naging trending siya at naging viral yung batang yun. Kasi may kumuha ng video sa malayo, no, na yun nga, no, instead of ay lumuhod yung bata nang makaawa na wag kunin yung kanyang student's license. So parang expired na kasi yung mga kasembreros, tapos nag-drive siya. So of course, no, dapat may lesson yun sa bata, pero yung point dito is yung mercy ba, yung awa ng traffic enforcer na sana ay tikitan or singilin and so on, pero mas nangibabaw at nangiral yung awa mga kasembreros. Ganun din po yung nangyari sa atin nung si Lord Jesus Christ po, no, na instead na tayo pa parusahan ng Diyos Ama kasi deserving niya ng tao na maparusahan, itapon lahat sa impyerno, and yet, no, His great love, no, with mercy, may kalaki pa, kumaga pa may bonus pa na mercy mga kasembreros, yung love niya. Nasasabi niya sa John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So yung love na yon may bonus yon, no, may kalakip na mercy, may kalakip na grace, may kalakip na truth, may kalakip na forgiveness, may kalakip pa na reconciliation, may kalakip na salvation, may kalakip na redemption. Grabe, ang dami, no. Alam niyo po kung na-realize niyo kung gaano tayo minamahal ng Diyos mga kasembreros. Sabi mong kay ganda at kay the best mga kasembreros mabuhay sa piling at sa pag-obey mga kasembreros sa ating Panginoon. So yun siya ang sasabi dito, no, na instead of punishment ay kinaawaan, no, at saka binigyan pa ng bonus mga kasembreros ang mga tao na dapat ay deserving of punishment. Jesus assures us that there is a reward for being merciful. Na may reward talaga ang pagiging maawain mga kasembreros, for they will be shown mercy. This isn't just a promise for those being merciful to receive mercy. It also sets the foundation for our relationships with others. By being merciful, we reflect God's love and grace, which can change our hearts and lives. So yun siya, no? Alam niyo po, kapag tayo po ay maawain, yung dapat na natural lang ba na dumadaloy sa atin na hindi pilit yung pagiging maawain or merciful natin, yun po yung pinagpapala ng Panginoon, no? Hindi siya pakitang tao, of course, authentic at saka genuine yung ating pagiging maawain. So, ito po yung nakaka-develop din ng relationship natin, especially kapag nasa loob ng tahanan, maawain tayo mga kasembreros, ay nakakapagpalago ng relationship mga kasembreros, at hindi lang sa loob ng tahanan, no, maging sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaklase, and so on mga kasembreros. Moreover, being merciful promotes healing in not just the recipient but also in ourselves. So ito yung maganda na yung tayo po ay nahihilom or nag-improve, hindi lamang yung ibang tao but of course ourselves mga kasembreros. Holding on to anger and resentment creates burden and weight. When we forgive and act with mercy, we find liberation and release from those heavy emotions, fulfilling the call of God for our lives. This encourages us to regularly examine our hearts
and reflect on our attitudes towards others. So yun siya, no? Kapag tayo po ay maawain, di ba nagpapatawad tayo, no? Kapag maawain tayo, madali na lang sa atin na magpatawad. So, ang pagpapatawad, hindi lamang tayo yung nagpapatawad sa iba, kundi ang ating sarili din po. No? Ito yung sasabi dito na una nating pinahihilom, una nating pinapa-move on ng ating sarili from unforgiveness, from wrath, no? From resentment, mga kasembreros. Parang mas una nating pinapalaya yung ating sarili. So, ganun siya mga kasus. Mas una nating pinapatawad ng ating sarili kaysa sa yung pinapatawad nating tao. So, ganun siya mga kasembreros. So, yung mercy, parang ini-examine niya yung ating mga puso, yung ating mga buhay in general. Each of us has opportunities to extend mercy. We might find occasions to help those struggling or participate in acts of kindness, no matter how small. This lesson is not only for specific situations, it transcends our everyday interactions and challenges us to adopt a merciful mindset in all we do. So yun siya, no, dapat sa lahat ng ginagawa natin ay may mercy, mga kasama, may awa, no? Kung kaya kapag ang pangalan may mercy, tapos hindi ka naman maawain, ay palitan mo na ang pangalan mo. Hindi, joke lang po mga kasembreros, no? So final thought natin, as we reflect on Matthew 5 verse 7, we acknowledge that being merciful is essential to our commitment as followers of Christ. The Beatitudes profoundly remind us should guide our lives. Now we live in a broken world often filled with judgment and criticism, yet we are called to be beacons of mercy and love. So tama, no? Ang mundong ito ay napakarami ng mga bitter. Napakarami ng mga tao dito na mga negatron, mga kasembreros at saka mga kontratista na yung mga kunwari masenso ka tapos ayaw niya sa mga ganun. So kakaiba tayo dapat mga kasembreros, no? Maging representatives, maging mga agents tayo mga kasembreros ng awa at saka pag-ibig, no? Pagmamahal sa ating kapwa-tao. Alright, so sa ating Word of God, pinagpapala ang mga naaawa. So, parati po nating tatandaan iyan. So, yun sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and mercy, no, na maging mawain po tayo sa ating kapwa-tao. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, the name above every name, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasamrasan. Paalam po. I love you.